Oh, sabi dito, nasabi mo yan dahil nandyan ka na ilangan ba ang katulad mo compare sa... Ang dire-diretso, sorry. Compare sa pangkaraniwang Pinoy. Example, hindi ka magagalit kung ang halaga ng 2 pirasong kalamansi ay 6 pesos. Hindi ka magrereklamo, bla bla bla, kung yung halaga ng ibang gulay mahal. Okay, ganito yan. Pag nagreklamo ba ako, like, putangin na manununog ako ng stoplight. Diba? Pasukin yung sogo, babasagin ko ulit yung pinto ng sogo doon sa, sa rekto. Bababa yung mga presyo ng mga nirereklamo nating gulay? I do not think so. Yan kasi yung problema ng mga Pilipino. Yung ginagawa nila at yung resulta nung ginagawa nila compared dun sa gusto nila mangyari. So, kung hindi effective yung pagrereklamo, ano yung pwede kong gawin? Oh. Halika. Ito yung pwede kong gawin sa sarili ko. Oh, ayan. Kamatis. Oh. Mahal na kamatis, di ba? Oh, may talong din. Oh. Meron ding alam ko sibuyas to eh. Luya. Oh. Talong ulit. Oh, alugbati pag gusto kong magmunggo. Oh, basil pag gusto kong magpasta. Oh, ito yung nirereklamo mong kalamansi, oh. Oh, ito, hi ka daw kalamansi. Oh, ito pa, 2 puno. Oh. Yung papaya, ewan ko magfe-fail ata kasi naputol eh. Hopefully mabuhay siya, pero hindi ko alam sa papaya. Oh, kung gusto ko ng dragon fruit, may gulay. Ito yung sinasabi ko na pag binigyan mo ng isang suggestion yung Pilipino, magka-come up kagad sila ng 10 dahilan para hindi nila gawin. Nakafocus sila doon sa mga problema para hindi nila gawin or itry yung solusyon. Kaya walang asenso yung Pilipinas. Kasi ganyan na tayo mag-isip na Pilipino. Hindi na natin sinubukang hanapan ng solusyon yung problema sa kung ano tayo, ano yung kakayanan natin, at kung ano yung meron sa atin. Nakakalungkot, but if we continue like this, magkakatotoo yung sinabi ng tatay ko, wala nang pag-asa ang Pilipinas. Whew! This is Pinoy Extreme.